Now, my soul is deeply troubled. Should I pray, Father, save me from this hour? But this is the very reason I came. Salamat sa Diyos sa kanyang mga salita. Minsan pa, tigit pa muli, pagpalain po tayo ng Diyos. At pansinin po, sinabi ni Jesus, this is the very reason I came. Si Jesus po ay may reason kung bakit naparito. We know for sure, all of us know na si Jesus po ay naparito. At marami pong reason, pero ang ibinabahagi ko po sa bawat isa sa ngayon ay yung pong very reason why our Lord Jesus came. Number one, yung sinabi niya sa John 10:10. So ito pag message natin. Reason our Lord Jesus came. Okay. So sabi ni Jesus, yung tip referring to Satan, yung kanyang reason for coming is to steal, kill, and destroy. Kaya huwag po tayong magtaka kung bakit may mga stealing, killing, and destroying sa buhay ng tao. Purpose yan, work ng devil, ng thief. Pero ang sabi ni Jesus, my purpose, reason, is to give them a rich and satisfying life. So yan po yung unang purpose. Punta po sa ating PowerPoint, yung sa ating pong slide, yung reasons the Lord Jesus came, the very reason. Number one, ayun po dito sa John 10:10, sabi ni Lord, is to revive. Means to bring back the life. Ang tao may buhay nga, pero physical, temporary, and short. Ang dala-dala ni Jesus ay long life, rich and satisfying life. Yung life of God, yun ang dala-dala niya. Ano yung life of God? That is eternal, rich, and satisfying. At dalawa po ang meaning ng to revive. It means to return to life. Sabi po sa Ephesians 2:1-5, yung pangalawang meaning niyan, to bring back from inactive or unused state. Sapagat sa ating Christian life, mga anak na tayo ng Diyos, we have the life of God, pero dumarating tayo sa point na we become apathetic. Oo. Yung tayo ay nagiging yung dull moments ng life ng Christian, and God wants to revive us, to bring us back to consciousness, to bring us back to the things of God, to empower us to do the things of God. Yan po ang ibig sabihin ng to revive. At yung number 2, yung message po natin last Sunday, yung pangalawang part po, is to destroy. Yan po yung mabawasan naman natin sa 1 John 3:8. Ang sabi ni Jesus, sinulat ni John, Jesus came, punta po tayo sa 1 John 3:8, sinulat po ni John, ang sabi niya, okay, 1 John 3:8. Okay, sabi po dyan, but when people keep on sinning, it shows that they belong to the devil who has been sinning since the beginning. So yan yung work ng devil, sinning, making people sin. Pero ang sabi dyan, sulat ni John, but the Son of God came to destroy the works of the devil. Obvious po ang works ng devil sa buhay ng tao. Hindi makakaila ang trabaho ng devil sa buhay ng tao. Kaya tingnan niyo po, prueba. Yung mga jail natin, may city jail, may provincial jail, may municipal jail, may ano ba, national jail, national penitentiary, ano po, at nagsisikipan. Bakit? Resulta po yan ang work ng devil. At parang natatalo ang church. Ang church, nawawalan ng tao, nagsasara. Ang church, ang mga upuan, nawawala ng nauupo. Saan napupunta? Sa mga jail. Para bang yung work ng devil, para bang mas dumarami at lumalaki. Bakit po? Kasi po, yung mga tao, even some Christians, unconscious, unaware
sa work ng devil. Pero, good news, mga kapatid, mga kaibigan. Anumang work ng devil sa life natin, sa ating family, Jesus wants to destroy that work. Amen? Palapakan natin si Lord. Sabi ni John, the Son of Man came to destroy the works of the devil. Grabe. At very common, halatang halata ang work ng devil, ano yon? Sample, gossip, backbiting, ano pa? Yung gossip ngayon, grabe, pati sa gadget, ano po, sa media, ano pa? Accusing, yung slandering, dami po, ano po, lying, stealing. Malungkot po yung mga Pilipino na gustong umangat, umasinso ang buhay. Naluloko, nadadaya, ini-scam. Ano po yun? Works of the devil, lahat pong yan gustong i-destroy ng anak ng Diyos, si Jesus Christ. Yun po yung reason kung bakit siya naparito. At sample po dyan, maging si Saint Paul, si Pablo po ay dati biktima ng works of the devil. Because of the works of the devil, he becomes worse sinners. Basahin po natin 1 Timothy 1:15, confession ni Paul dati, si Saul. Ngayon Saint Paul, naging prince of the apostle, the great apostle of Jesus Christ, pero dati siya po ay biktima ng works of the devil. Kaya't naisulat niya sa 1 Timothy 1:15, ang sabi po, mababasa natin, sabi ni Paul, in 1 Timothy chapter 1 verse 15, sabi niya, of all sinners, I am the worst. Tingnan niyo po, this is a trustworthy saying, and everyone should accept it. Amen? Everyone should accept it. Ano yon? Christ Jesus came into the world to save sinners. In other words, to save sinners, He will destroy the works of the devil sa life ng tao. Okay? And sabi ni Paul, dagdag pa niya, and I am the worst of them all. Sa lahat ng makasalanan, ako ang pinakamalala. Pero, tingnan niyo po, verse 16, sa sunod na verse, ang sabi ni Paul, bagamat siya sa lahat ng sinners, siya ang pinaka-worst. Sa 16, but sabi niya, but God had mercy on me. Bakit nasabi ni Paul sa admittance niya na siya ang pinakamasama sa lahat ng makasalanan? Kasi, alam niyo po, winawasak niya, simbahan ng mga Kristiyano lang naman. Pinapatay niya, mga Kristiyano lang naman. Sino ang una niyang pinapatay? Si Saint Stephen. Pinabato niya hanggang mamatay. Ganon siya kasama. Pero ang sabi ni Paul, God had mercy on me so that Christ Jesus could use me as a prime example of His great patience with even the worst sinners. Then others will realize that they too can believe in Him and receive eternal life. So ano yun? Yun yung first purpose ng pagpunta dito ni Jesus. To revive. Ibig sabihin, to give life eternal. Lahat ba tayo dito may life eternal na? Temporary, short. Obvious naman, di ba? Humihinga tayo. Pero panglupa lang na buhay yan. Dapat yan, ma-receive natin yung dala-dala ni Jesus nung napunta siya. Yan yung eternal life na matatanggap natin only through Him. Sa religion, walang eternal life ang religion. Kaya tingnan nyo, yung mga religious leaders, nabuhay pero patay. Example, si Muhammad, great religious leader, namatay. Nabuhay ba? Ulit? Hindi. Sino pa? Si Confucius. Namatay. Nabuhay ba ulit? Hindi. Sino pa? Ellen G. White. Nabuhay ba ulit? Hindi. Pero po, Panginoon, Diyos ng mga Kristiyano, Jesus Christ, namatay. Nabuhay ba ulit? Amen? Lahat na nagsabi ng amen, malakpak sa Panginoon. Yung pagkabuhay muli ng Panginoon ay katibayan na yung lahat na sumampalataya sa Kanya at naging followers niya ay
mabubuhay din muli to eternal life. Ito po yung good news. Pag tinanggap mo si Jesus ngayon, o kailan mo siya tinanggap, yun yung spiritual birth date mo, doon nagsimula ang eternal life mo. Kaya pag ang Kristiyano believer ni Jesus, nagtapos yung kanyang temporary life, short life, earthly life, dumating doon sa due date, nagtapos yung eternal life niya, tuloy-tuloy. Kaya nga, tuloy-tuloy yung buhay niya sa kaharian ng Diyos. Oo. Wala nang second death. Kasi may first death, the death of the physical, at merong second death, yung spiritual death, to be in hell forever with the devil. Pero kapag may eternal life, tuloy-tuloy po ang buhay. So di ba? That they too can believe in Him and receive eternal life. So dito, kapag sumampalataya ka kay Jesus, in Him, to Jesus Christ, you will receive eternal life. Wala yan sa religion. Sapagkat walang religion na naipako sa krus. And before religion appeared, bago pa man nagkaroon ng religion, or may religion na, oldest religion, Judaism, religion ni Moses, Judaism. Kaya si Moses, Judaizer. Si Jesus, Judaizer. Oldest religion. Sabi ng iba, Catholic, no. Sabi ng iba, Islam, no. It's Judaism. Si Moses, Judaizer siya. The oldest religion. Alam niyo po, dati nang may religion. Then, ano pong sumunod para maligtas ang tao? 10 Commandments. Pero wala pa rin. The Old Covenant, the very first covenant, with the 10 Commandments, wala pa rin. Nag-fail pa rin ang tao. Wala pa rin nakasunod. So, ano yung New Testament, New Covenant? It's with Jesus. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Si Jesus binigay ang kanyang buhay para tayo ay magkaroon ng salvation, eternal life. Kaya't kung may buhay ka pa ngayon, alam niyo po yung buhay na to, life is a chance to have that eternal life, to receive that salvation. Kaya wag po nating ininis. Kahit kung bakit magbuhay tayo hanggang ngayon, bakit? Ano ang purpose ni Jesus? Para in this life, matanggap mo yung eternal life. Yung binayaran ni Jesus Christ. Yung redemption. Doon sa cross ng Kalbaryo. Never miss that. Believe in the Lord. Receive Him. And that eternal life. Ang taong sumampalataya at tumanggap kay Jesus ay merong assurance of salvation. Siya lang. Religion can never give assurance. No. Not any person, only Jesus Christ. Kaya sinulat po ni John, kung nabasa niyo po, napakinggan niyo na po, John 14:6, anong sabi doon? Sinabi ni Jesus. Si Jesus lang ang nagsabi noon. Kay Jesus yon, hindi yon si Kibuloy. Ang sabi ni Jesus, I am the way, I am the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Sabi ni Jesus. Ito, nasa na yon? John 14:6. Okay, buksan nyo sa Bible nyo. In John 14:6, ang sabi po dyan, okay, ito, tingnan nyo po. Si Jesus told him, sinabi niya kay Thomas, sa kanyang disciple, sabi ni Jesus, siya ang the way. Pag sinabing the way, kung a way, mayroong iba yon. Marami yung kapag a way. Pero the way. The only true way, Jesus Christ. He is the truth and the life. No one can come to the Father except through me. Si Muhammad, si Confucius, si Buddha, hindi nakapagsabi ng ganyan. Kay Jesus Christ lang. Kasi yun po ang totoo. Ano pang sinulat ni Luke? Sa Acts 4:12. Sa Acts 4:12, ang nakalagay, ganito po, mababasa po natin. Acts chapter 4, verse 12. There is salvation in no one else. Kanino man walang kaligtasan, kanino man. God has given no other name under heaven
by which we must be saved. Ang Diyos nagbigay ng walang ibang pangalan sa silong ng langit. Nasaan po tayo? Nasa silong ng langit. Ang Diyos nagbigay ng walang ibang pangalan para maligtas ang tao sa silong ng langit. Anong pangalan? Confucius ba? Buddha ba? Muhammad ba? Hindi po. Jesus Christ. Kaya nga po, Jesus ang nakalagay po. Kasi pangalan niya lang talaga. It's only His name. Basahin po natin yung John 1:12. Sinulat pa rin ni John. Ang sabi po sa John 1:12, okay, John 1:12, mababasa po natin, but to all who believe Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. So sino lang po ang children of God? Ha? Sino lang po ang pinagiging mga children of God? Mga anak ng Diyos. Sino? All who believe Him, that's Jesus, and accepted Him. Sino yan? Jesus Christ. Babasahin po natin ang context of that chapter. Walang iba, Jesus Christ. Only Him. May Jesus Christ ka na ba? Sinampalatayanan mo na ba siya? Tinanggap mo na ba siya? Kung ginawa mo yan, He will give you right. Tulad ko, binigyan po ako ng right ng tatay ko na maging anak niya. Binigay niya yung kanyang apelyido. Taglay ko yung kanyang apelyido. Pag tinanggap mo si Jesus, sumampalataya ka sa Kanya, He will give you the right. Anong right? Anak ng Diyos. Amen? Sino dito mga anak ng Diyos? Praise God, palapakan natin si Lord. Amen? Kung hindi ka pa sumasampalataya, hindi mo pa tinatanggap si Lord, this is your time. Believe and receive the Lord. Sa puso mo, sa buhay mo, simple lang, manalangin ka lang. Jesus made the hardest, the difficult way. He carried and died on the cross for you. That's the hardest part to be saved. And no one ever did that. Only Jesus Christ for you to give us life. Si Jesus lang. Kaya, tinanggap mo na si Jesus, sumampalataya ka sa Kanya, remain in Him. Manatili ka sa Kanya. Bakit? Yung life, yung way, nasa Kanya. Amen. Yung truth, nasa Kanya. So remain, huwag mong tatalikuran. Huwag mong idadamay si Lord. Kung yung iba nagkasala, na-offend ka, huwag kang pa-offend kay Jesus. Bakit? Your life, your salvation, your way na kay Jesus. Sabi nga, the only ticket going to heaven is Jesus Christ. Kaya't mababasa po natin in Colossians 2:6. Yamang tinanggap mo si Jesus Christ bilang Panginoon ng buhay mo, remain in Him. Kasi yung iba tumanggap kay Lord. After 3 months, 6 months, tumalikod. Hindi mo na makita. Sabi ni Lord, remain. Ito po, tingnan niyo po. Si Pablo naman ang sumulat nito, si Saint Paul. Sabi niya, and now, just as you accepted Christ Jesus as Lord in your life, as Lord, you must, tingnan niyo po, continue to follow Him. Kaya si Paul, nung simulang tanggapin niya si Lord, he followed. Sumunod siya. He remained in the Lord. Amen? Yes? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Amen. Yung pangatlo, very reason ng Kanyang pagpunta, yun yung message natin sa ngayon. Ano yon? To restore. Oo. Bakit? Marami yung pinagnakawan ng devil. Ninakaw yung pangarap, ninakaw yung kapayapaan, yung peace, yung health, yung blessing ni Lord sa buhay, ninakaw. Alam niyo po, gustong ibalik yan lahat ni Lord. Our God is the God of restoration. Gusto niyang i-restore. Okay? God can restore everything the devil has stolen from you. Next. Sa Joel 2:25, and I will restore to you the years that the locust hath eaten. Oo. Ito pong locust, ang locust po ay symbol po ng evil spirits.
working in the lives of people, sa family, maging sa church. Instrument na Satan to destroy, to deceive people. Pero ang sabi ng Lord, I will restore. I will restore. Ano ba yung ninakaw sa'yo ni Lord? Asawa mo? Anak mo? Hallelujah. Sabi ng Lord, I will restore. Next slide. Sa Psalms 23, chapter 3, si King David, naranasan niya yung pagre-restore ng life niya. Alam niyo po, marami ang ninakaw ng enemy sa life niya. Yung peace ng kanyang family, maging peace ng Israel when he became king of Israel. Ninakaw niya hanggang na-divide ang Israel sa dalawa, northern and southern kingdom. Na-divide. Pero, ni-restore ni Lord. Confession ni David sa Psalms 23 verse 3, siya ang sumulat nito. Ang sabi niya, He restores my soul. Sa verse 1, mababasa natin, sabi ni David, The Lord is my shepherd. Ang Panginoon ang aking pastol. Pagdating sa verse 3, He restores my soul. Si Lord, restorer. Ano man yung ninakaw sa iyo noong nakaraan, mga nakaraang taon, believe in the Lord, He will restore it. Amen? Sabihin po natin, Jesus will restore it. Amen? Confess it, declare it. Ano man ninakaw ng enemy, ng devil, He will restore. Amen? Bigyan mo lang ng time si Lord. He will restore. Alam niyo po, naranasan ni King David, naranasan din po yan ni si Job. Nabasa niyo ba? Si Job. Kilala niyo ba si Job? Si Job, napakayaman. May 10 anak. May asawang maganda. Napakayaman niya. Marami siyang servant. Marami siyang mga alagang hayop. But, ninakaw ni Satan. Ninakaw. Pati kalusugan niya. Nagkasakit si Job. Malalang sakit. Sa skin. Ninakaw lahat. Walang natira. Pati yung love, yung care ng kanyang asawa na wala. Mababasa natin in chapter 2 of Job. Sabi ng kanyang asawa, Job, hindi ka pa ba magbabago? Isumpa mo na ang Diyos mo para mamatay ka na. Alam niyo po, totoo po yan. Yung mga sumusumpa sa Diyos, hindi tumatagal ang buhay. Patotoo ng Yolanda noon, isang patotoo, sa Tacloban, sinumpa niya ang Diyos sa dinaanang nangyari sa pamilya niya. Sinumpa niya ang Diyos. Nakaligtas siya sa Yolanda, pero nung sinumpa niya ang Diyos, hindi siya nakaligtas. Kaya grabe yung work ng enemy sa buhay ni Job. Pero ano po ang ginawa ng Diyos sa buhay ni Job? God restores. God restored. Kaya tingnan niyo po yung verse 10. Sa verse 10 na po tayo. Ano po ito? Last chapter. And the Lord, ano po? Restored. Hallelujah. Job's losses. Yung lahat ng nawala, yung mga nawala sa buhay ni Job, ibinalik ng Diyos when he prayed for his friends. Indeed, the Lord gave Job twice as much as he had before. Yung dati na ninakaw ni Satan, ibinalik ng Diyos, doble. Sinong gustong doble yung pagbabalik ng Diyos sa life niya? Amen? Palapakan natin si Lord. Yes, Lord. And, next verse, tingnan po natin. Next verse, sa 11. Then all his brothers, all his sisters, and all those who had been acquaintances before came to him. Ito, so pansinin po natin. Inaliw nila si Job. At nagdala ng mga regalo kay Job. Isa pong way na higit na si Job, pinagpala po yung kanyang buhay. Kaya't tingnan po natin yung verse 12. Sa verse 12, bilisan po natin, sabi sa 12, Now the Lord blessed the latter days of Job more than his beginning. Yung unang buhay ni Job, pinagpala, ninakaw ni Satan. Pero ikalang bahagi ng buhay ni Job,
pinagpala ng Diyos ng higit pa. Ito, ibinalik yung kanyang mga alagang hayop. Okay. Then, tingnan po natin yung 16. Sa 16, after this, Job lived 140 years. Dinagdagan pa siya ng 140 years. At pinagkalooban pa siya ng mga anak at mga apo. Ilan? 4 generations. Nagkaroon pa siya ng mga apo, apo sa tuhod, apo sa talampakan. Ganun po nagre-restore si Lord. Next verse, sa 17, so Job died old and full of days. What a life. Palakpakan natin si Lord. Amen. Yes. Ang gusto ni Lord, maranasan mo yung kanyang very reason kung bakit siya napunta rito. He wants to restore. Alam niyo po, naranasan ni Job, naranasan din ng prodigal son. Sa Luke 15, ang sabi ni Jesus, there was a certain man with 2 sons. Yung bunsong anak, naging prodigal. Nagrebelde, lumayas. Dala yung kayamanan na inipon ng kanyang daddy. At dahil doon, nagkandahirap-hirap siya. Hanggang nauwi siya sa pagiging alipin, servant, taga-alaga ng baboy. Pero, tingnan po natin sa verse 11, doon nagsimula yung restoration ng kanyang life. Tingnan po natin, verse 11. Sa verse 11 ng Luke 15, ito, a certain man which had 2 sons. Certain man. This is more than a parable. Sabi nga, certain. Tuloy po natin. Okay. O may 2 anak siya. Then, ito po may panganay. Okay? So, kinuha yung kayamanan, okay? So, yung kinuha niya. Yung estate niya, kinuha niya. Yung share niya. Next verse. Okay? So, dala-dala niya lahat. Pumunta siya sa malayong lugar. Ano nangyari? He wasted. Okay? So, ano nangyari sa kanyang pera? So, naubos. Nagkaroon ng taghirap. And he began to starve. Okay. Namulubi siya. Nagutom. Next verse. Okay, so nagutom siya at kahit pagkaing baboy, walang magbigay sa kanya kasi namasukan siya bilang servant. Okay, in that far country. Sa verse, next verse. Okay. Ito ang maganda. He came back. He finally came back to his senses. Natauhan siya. Nakapag-realize siya. Sabi niya, nagugutom ako rito, pero sa bahay ng aking ama, sobra-sobra ang pagkain ng mga servant. Tuloy natin. Verse 18. Okay, next verse. Sabi niya, ito. First, he realized. Second, he make a decision. He made a decision. Sabi niya, I will go home. Third, sabi niya, I will go home. That was his decision. And say, Father, I have sinned. Pangatlo, nagkaroon siya ng confession. Next, verse 19. So dito, tingnan po natin yung kanyang road to restoration. Tapos sabi niya, I am no longer worthy of being called your son. Please take me as a hired son. So nagkaroon siya ng confession and repentance. At sa verse 20, tingnan niyo po, ano ang sumunod? Action. Kasi may mga nakarealize, hindi naman nag-confess, hindi naman gumawa ng desisyon, hindi naman nag-repent. Nag-repent nga, gumawa ng decision, wala namang action. Pero itong young son na ito, he made a decision. He returned home to his father. Ito. Oh. Ito, ano nangyari? Nirestore siya ng father. Diba? Ito. When his father saw him coming, filled with love and compassion, he ran to his son, embraced him, and kissed him. Na-restore yung relationship, yung love ng kanyang father. Niyakap siya, hinalikan siya. Kahit siya amoy baboy, kahit siya gusgusin, kahit siya mukhang servant, niyakap siya at hinalikan ng kanyang tatay. Next. So, tingnan niyo po. Oh, ito.
Nag-confess siya. Sabi niya, Father, for his feet. Yung robe, binalik sa kanya. Tinanggap siya muli bilang isang anak, a royal son. Nilagay yung singsing at sandal. Nirestore sa kanya lahat. Yung pagiging anak at pagiging tagapagmana, nirestore. He lost it. Ninakaw ng enemy. But God restored it to him. Amen? Anong ninakaw ng enemy sa'yo? God will restore it. Next slide. Next slide po. Naranasan ng prodigal son. Kaibigan, kapatid, you can experience it too. Anong ninakaw sa'yo? Relation mo sa family, sa magulang mo, sa anak mo, sa kapatid mo. God can restore it. You can experience it. Next. Sa Job 22:23, ito, everything the enemy has stolen, God is going to restore your health, your finances, your peace, your sleep, and your joy. God will restore. Sino ang naniniwala? Amen? Na magagawa ng Diyos. God can do it also to you. And sa Job 22:23, ito po, sinulat ni Job, siya na nakaranas ng pagre-restore ni Lord, ang sabi niya, if you return to the Almighty, sinulat niya, if you return to the Almighty and clean up your life, you will be, say the word, restored. Tumayo po tayong lahat. Amen. Yes. God is in the business of restoration. Bakit si Jesus pinasan ang cross? He received freely the nails